Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa gabing madilim. Ikaw ang Mananaig kaya ang awa ni Zoe kay Don Pepe? At tuluyan na kayang mapahamak si Lynette? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nagkita na si Moira at Balahadja sa tagpuan nila at nakuha na nila ang perang pinangtubos kay Don Pepe. At tuwang-tuwa si Balahadja dahil jackpot sila sa perang nakuha nila. Ikitatuwa naman ito ni Moira dahil hindi naman sila mapaghihinalaan pa ni Annalyn, Giselle at Robert na sila ang may gawa sa pagkawala ni Don Pepe. Napabilib naman si Moira kay Balahadja dahil nagawa niya ito ng paraan. Pinagmalaki naman ni Balahadja kay Moira na ito ang kanyang expertise. Maya-maya ay sinabi niya kay Moira na uunan na siya. Pero pinigilan siya ni Moira dahil baka suluhin niya ang pera. Sabi ni Balahadja, kung lolokohin kita, sana hindi na ako nakipagkita sa'yo. Huwag ka mag-alala kasi hindi kita lolokohin. Kung gusto mo, ikaw na ang magdala nitong pera, kung gusto mo makasigurado. Pero baka mahuli ka. Kaya biglang nagbago ang isip ni Moira, kaya si Balahadja na lang ang nagdala ng pera. At magkikita na lang sila kung saan nila paghahatian ang perang nakuha nila. At nagpaalam na nga ito kay Moira. Naiwan si Moira habang napapalingon siya at baka makita siya ng mga marites. Kaya nagtago ito sa isang sulok para tawagan si Zoe. Agad naman sumagot si Zoe at nag-aalala na din si Zoe kung ano ang nangyari sa kanila. Sabi ni Moira, okay na, nakuha na namin ni Balahadja ang pera. Kaya ligtas na tayo sa mga hinala nila sa atin. Kaya huwag ka na mag-alala, dahil nailinis na natin sa kidnappers ang nangyari sa lolo mo. Tinanong naman ni Moira si Zoe kung kamusta ang lolo niya. At binili na ni Moira si Zoe na bantayan niya maigi ang lolo niya. At kapag sinubukan itong tumakas ay barilin niya agad ito. Sabi naman ni Zoe, Mami, hindi ko magagawa yun. Sabi naman ni Moira kay Zoe, na kaya mo yan. Malakas at matapang ka, kailangan mong tatagan ang loob mo, kung hindi, tayo ang malilintikan. Alalahanin mo, hindi dapat malaman nila ang sikreto natin. Kaya kung sakali magtangkang tumakas ang lolo mo, may nakatagong baril dyan sa kahon. At binabana ni Moira ang tawag, habang si Zoe naman ay hinahanap niya ang sinasabing baril ni Moira at nakita niya ito. Sa kabilang banda naman nakita ni Annalyn ang tatay Robert niya at napansin niyang wala nang dalang bag ito. Kaya naitanong niya kung nakita niya na ang lolo niya. Sabi ni Robert, hindi pa, hinahanap ko pa siya. Sabi ni Annalyn na tutulong na siya sa paghahanap sa lolo niya. Pero pinigilan siya ni Robert dahil delikado. Hindi naman nagpapigil si Annalyn dahil mas maigi na magtulungan sila para madaling mahanap si Don Pepe kaya agad nilang pinuntahan ang basurahan at wala silang nakita. Nagtanong sila kung may basurahan pang iba at itinuro naman sila sa likod. Agad pumunta si Annalyn at Robert sa likod at hinanap nila ito pero wala pa rin silang nakita. Ang hindi nila alam ay naisahan na naman sila ni Moira. Niloko sila nito at pinaniwala na nasa basurahan si Don Pepe pero ang totoo ay itinago nila to sa isang lugar at binabantayan ni Zoe. Hindi na nila alam ang gagawin. Maya-maya ay dumating si Giselle na sobrang nag-aalala na para sa kanyang papa at umiiyak na tinanong si Robert at Annalyn kung nakita na ba nila ang papa niya. Sabi ni Robert, hindi pa ate, kaya nag-iiyak si Giselle at sinabing hindi ko kayang mawala si papa. Kailangan natin siyang makita. Napayakap na lang si Annalyn kay Giselle dahil sobra na din siyang nag-aalala para sa lolo niya. Galit na sinabi ni Robert na niloko tayo ng mga kidnappers, hindi sila tumupad sa usapan at hindi nila pinalaya si Papa. Kaya sa sobrang pag-aalala ni Giselle ay bigla itong hinimatay at agad naman nila itong dinala sa sasakyan. Hindi matanggap ni Giselle na niloko sila ng mga kidnappers. Sabi ni Robert, huwag ka mag-alala ate, hindi rin ako papayag na lokohin tayo ng mga yon. Mahuhuli din natin sila. Samantala, sa bahay nila Carlos nagsimula na mag-imbestiga ang mga polis. Bigla naman naisipan ni Harry na tawagan si Annalyn para sabihin sa kanya ang nangyari sa nanay Lynette niya. Pero pinigilan naman ito ni Carlos dahil makakagulo lang si Annalyn at baka mapahamak pa siya. Hayaan na lang muna natin siya at mag-focus tayo sa paghahanap sa tita Lynette mo. Naitanong ni Carlos kay Harry kung may iba pa siyang naaalala. Kaya biglang naalala ni Harry at sinabi niya na may nakita akong sasakyan na nakapark sa harap ng gate niyo na SUV at 4x4. Baka yun ang gamit ng mga magnanakaw. At naalala din ito ni Carlos, ang sasakyan na nakita niyang umalis. Kaya naisipan ni Carlos at Harry na umalis para hanapin ito at baka hindi pa sila nakakalayo.
Samantala, nakuha naman ni Doc Enriquez ang pahiwatig ni Lynette sa sinabi niya kaya nung pasakay na ng sasakyan si Lynette, ay agad nilang hinampas ng bag ang lalaki at itinakas nila si Lynette at tumakbong papalalayo ang tatlo. Nakapagtago sila at tinanong ni Doc Minor si Lynette kung ano ba ang nangyayari. Nagpasalamat naman si Lynette sa dalawa dahil nailigtas nila ito. Sinabi ni Lynette sa dalawa ang nangyari sa kanya na mas lalong ikinataranta nila kung saan sila pwedeng humingi ng tulong. Maya-maya ay nakita nila ang security guard ng bangko at agad silang humingi ng tulong dito. Pero nakita sila ng kasama ni Dax at binaril nito ang security guard. Sa takot ng tatlo, naiwan nila si Lynette at nagkahiwalay silang tatlo. Nagtago naman agad si Lynette kahit natatakot na siya. Sabi nito kay Lynette, umalis na ang mga kasama mo, iniwan ka na. Tinakbuhan ka na ng mga kasama mo. Paano yan, mag-isa ka na lang? Tingnan mo kung makakaligtas ka pa sa akin ngayon. Naalala naman ni Lynette ang ballpen na kinuha niya sa bangko at ito ay hinawakan niya ng maigi habang papalapit naman ang lalaki sa kanya. At nang makalapit ito sa kanya ay agad niya itong tinusok at nagkaroon siya ng pagkakataon na matakasan ulit ang lalaki. Habang sila Doc Enriquez at Doc Minor ay nakapagtago din sa likod ng sasakyan at naisipan niyang isend kay Carlos ang lugar na kinaroroonan ni Lynette. Habang si Dax naman ay galit na galit sa kasamahan niya dahil ang tanga-tanga daw nito dahil natakasan siya ni Lynette. Magiging malaking problema nila ito kapag nalaman ni Balahadja at Moira na nagkaaberya sila dahil ang alam nila, Balahadja at Moira, tapos na sila sa pinapagawa nito. Hindi alam ni Dax ang gagawin kung paano niya ito maaayos. Malilitikan talaga sila kay Balahadja, kaya hinanap niya ang mga ito. Habang naghahanap si Carlos at Harry, natanggap naman niya ang sinend ni Doc Enriquez na map-pin sa kanya. Ipinagtahan naman ito ni Carlos kaya agad niyang tinawagan ni Carlos si Katie para tanungin kung para saan ang map-pin na yon. Sabi ni Katie kay Carlos na nakita nila si Lynette at nasa panganib siya. Yung sinend ko sa'yo na map-pin yan ang lugar kung nasaan kami. Kaya dalian mo at iligtas mo siya dahil hinahabol siya ng armadong lalaki. Sabi naman ni Carlos, sige papunta na kami dyan. Nagmadali si Carlos para maabutan niya ang mga ito. Samantala, nakita na ni Zoe ang baril na tinago ni Moira at kinuha niya ito. Habang hawak ni Zoe ang baril, nagising naman si Don Pepe at nakita niyang hawak ni Zoe ang baril. Nagalit si Don Pepe nang makita niya si Zoe at sinabihan niya itong wala kang utang na loob sa amin. Pareho kayong demonyo ng nanay mo. Bakit niyo nagawa ito sa akin? Minahal kita, ibinigay namin sa iyo lahat. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin. Ikinagalit naman ito ni Zoe at itinutok niya ang baril kay Don Pepe. Sabi ni Zoe, hindi ko gustong gawin ito sa iyo, Lolo. Kaya lang ayaw kong malaman ni Daddy na hindi niya ako tunay na anak. Kung sana hindi kayo magsusumbong sa kanya, sana hindi nangyari ito sa iyo. Ikinagalit ito ni Don Pepe at sinabihan niya si Zoe na sige, patayin mo na lang ako dahil kapag ako nakatakas dito, pagsisisihan niyo ang lahat ng mga ginawa niyong pagpapahirap sa akin. Habang si Zoe naman ay umiiyak at sinabihan niya si Don Pepe na tumigil na siya. Habang si Lynette naman ay kasalukuyang nakapagtago sa likod ng sasakyan at unti-unti siyang nilalapitan ng lalaki at sinabihan niya si Lynette na talagang nakikipagtaguan ka pa sa akin. Magtago ka na dahil kapag nakita kita ay papatay na talaga kita. Habang si Lynette naman ay nakapagtago sa likod ng sasakyan, napayuko at napadasal na lang si Lynette na sana ay mailigtas siya sa bingit ng kamatayan, na sana may dumating na tao na batulungan siya. Nilakasan niya ang loob niya kahit na takot na siya, habang ang lalaki naman ay dahan-dahan na lumalapit sa kanya at maya-maya ay biglang dumating sila Carlos at Harry at nakita nila ang lalaki na humahabol kay Lynette. Mailigtas kaya ni Carlos at Harry si Lynette? Ano ang gagawin ni Robert at Giselle ngayong niloko sila ng mga kidnapper? Ano ang gagawin ni Zoe kay Don Pepe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.